Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kinabukasan ng tanghali ay na-discharge na ng ospital si Cassandra at tinatid ni Sturgeon sa mga Miranda. At dahil nakakas ang buong balakang niya ay hindi pa siya pwede maglakad. Binuhat ni Sturgeon ang dalaga palabas sa sasakyan. Inutusan nito ang natanong na hardinero na kunin ang wheelchair sa likod ng van at sinunod sa itaas. "Welcome to Villa Alegra, iha," magiliw na bati ni Doña Consuelo. Mula sa pagkakaupo sa beranda ng malaking bahay ay sumalubong din si Don Enrique. "Ipasok mo si Cassandra Estrada dyan hanggang sa guest room." Don Enrique, Doña Consuelo, importante pa po ba ito?" Nahihiyang protesta pa rin ang dalaga. "Pwede naman po akong ihatid ni Sturgeon sa airport para makabalik na po ako sa Maynila." "Pwede ba? Stop complaining." Bulong na binata sa tenga niya. "Di nga ba sa'yo na rin nanggaling na parahan nang wala na ang mga magulang mo, Cassandra?" Patuloy ni Doña Consuelo na sinasabayan sa pagpasok ng dalawa. "And there's no one really to come home. Gusto kong habaan mo pa ang bakasyon mo, iha, at tuluyang magpagaling dito sa amin. At gusto ko rin na nandito ka, Cassandra." Ibinaba ni Sturgeon sa wheelchair ang dalaga. Natanawa naman ni Cassandra si Hannah na bumababa sa malaking hagdan. "Hannah! Hannah!" Isang anino ng bata ang nag-flash sa utak ni Cassandra habang bumababa sa hagdan na iyon. Napapikit si Cassandra. Iglap ding nawala kung paano iglap din ang pagguhit nito sa balon niya. "Narito na pala ang invalid. Kumusta na ang kambal ko?" Nakangiting bati ni Hannah na nagpaangat ng paningin niya rito. Humakbang ito palapit kay Sturgeon at yumakap sa binata. "Hello, darling. Nagtatampo na ako sa'yo. Lagi mo na lang akong iniiwasan." Nagyuko ng ulo si Cassandra upang hindi makita ang paglalambing ni Hannah sa binata. Sa pagkakataong iyon ay gusto niya magalit na agad din niyang pinalis. Ano ang karapatan niyang pagsilosan si Hannah? Ang mga halik na yon ay wala sa kanya. "Aalis ka ba, Hannah?" Si Doña Consuelo sa anak dahil nakabihis ito. "Ma, naiinip na ako rito sa bahay. Gusto ko na mag-shopping." Muli nitong binalingan sa Sturgeon. "Sumama ka sa akin, Sturgeon, ha? Please." I'm sorry, Hannah." Wika ng binata na kumawala at tinutulak papasok sa guest room ang wheelchair ni Cassandra. "May tawag sa akin kanina sa clinic bago ako umalis doon. At emergency call yun. Pero pwede ka sumabay sa akin pabalik." "Of course." Nakangiti nitong sagot. "And maybe we can have lunch together?" Nagipit ito ng balikat. Humalik sa pisngi ng mga magulang si Hannah at sinabing hihintayin si Sturgeon sa van nito. Sa loob ng silid ay may isang matandang babae na naghihintay at nag-aayos ng kobrekama. Naroon na ang gamit ni Cassandra na ipinakuha ni Sturgeon sa hotel. Ngumiti ang matanda pagkakita kay Cassandra. Nasa mga mata nito ang paghanga, ang pagkamangha. "Siya ba ang pasyente?" Hello, Manang Carmelita." Bati ni Sturgeon sa matandang babae na saglit na nginitian ng binata at muling tinitigan si Cassandra. "Si Carmelita nga pala, Cassandra." Pakilala ni Doña Consuelo. "Siya ang yaya ni Hannah mula nang ipinanganak ito." "Kumusta po kayo?" Bati ng dalaga. Kung hindi mo pagkatitigan, ay talagang mapagkakamalan mong si Hannah Consuelo."
Mangha pa ring sagot ng matandang babae. Lalo na ang nunalya sa baba. Kung hindi ko alam na yun ka iha si Hana, ay iisipin ko magkapatid kayo iha. Malakas na busina ang nagpalingon sa apat sa bintana. Napailing si Doña Consuelo, habang si Sturgeon naman ay nagpaalam na. At kung matatapos ko yung trabaho ko, nandito ako mamayang gabi. Wika nito kay Cassandra. Isang tangulang ang sinagot ng dalaga. Tutuloy na po ako, Doña Consuelo, Manang Carmelita. Sumunod na rin sa paglabas si Doña Consuelo. Si Manang Carmelita ay hindi malaman kung paano aasikasuhin ang dalaga na agad na napalagay ang loob sa matanda. Tumawag ka iha kung may kailangan ka. Wika ng matandang babae bago lumabas. Maraming salamat po, Manang Carmela. Saglit na natilihan ang matandang babae. Pagkatapos ay ngumiti. Iyan ang tawag sa akin ni Hana nung maliit pa siyang bata sa akin. Sila lamang ni Sturgeon tumatawag sa akin ng ganyan. Pero nitong lumaki siya, hindi ko naririnig na tinawag ako ni Hana ng ganyan. Si Sturgeon lang. Pagkasabi noon, ay tuluyang lumabas ang matandang babae. Ang dalagay iniikot ang tingin sa buong silid. Malaki at maluwang. Isang antigong bahay na ni-renovate. Restored to its grandeur. Tanging ang malaki at lumang aparador ang antigo. Kumpleto ang silid na moderno ng mga kasangkapan. May color TV, mini stereo, at personal rep. Pinagulong niya ang silya patungo sa malaking bintanang kapis. Nasa likod bahay, nakatanaw ang silid niya. Iginala niya ang mata sa naglalakihang mga puno ng prutas sa paligid. Ang mga gandang bulaklak na alaga ng hardinero. Ang mga orchids na kusang tumutubo sa mga puno. May malaking fountain sa gitna ng hardin. Isang rebulto ng babaeng hubad ang naroon sa gitna at may hawak na tila pitselang tubig na siyang bumubuho sa buong fountain. Ang malaking bahay ay napapaligiran ng hindi kataasang adobeng pader at bakal na gate. It's the same place everywhere. Bulong niya sa sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong makadama ng lungkot. This is such a wonderful place. And everyone's good sa me. Except Hana. Dugtong ng isip niya. At nang hindi sinasadyang maglakbay ang isip sa pagiging bold niya, kaninang madaling araw ay napailing siya. Halos akitin na niya ang lalaki para angkinin siya. Bagamat tinanggap na niya ang sariling attracted siya sa binata. Pero hindi niya kayang isipin na she's really flirted with him. Ano na lang iniisip ni Sturgeon sa kanya na hindi pa man naghihilom ang puso niya sa kataksila ni Clovis ay hito at pinahihintulutan na niya ang binata na hagkan siya at damhin ang katawan. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan niya at pinagulong ang silya pabalik sa kama. Lumipas ang mahabang oras. Bagamat hindi tiniyak ni Sturgeon na makakabalik ito, ay umasa ang dalaga na darating ang binata. Subalit hanggang sa makapaghapunan sila ay hindi ito dumating. Nakakapagkwentuhan siya sa mag-asawa nang tumawag si Hana. Hindi ito makakauwi at sa hotel na matutulog. Kahit kailan yung anak mo Enrique, sudon niya Consuelo. Walang pakundangan sa damdamin natin bilang mga magulang. Hayaan mo na Consuelo. Pahinuhod ang matandang lalaki. Total ay may private suite naman si Sturgeon sa hotel at alam nating iyon ang ginagamit ni Hana. Tumikim siya. Papasok na po muna ako sa silid. Hindi niya gustong pakinggan ang pribadong pagtatalo ng mag-asawa tungkol sa anak. Isa pa, nasasaktan siyang isipin na baka sa mga sandaling iyoy, magkasama ang dalawa. Carmelita! Tawag ni Doña Consuelo sa matandang babae na tinutulungan ng mga maid sa pagliligpit ng mesa. Samahan mo na sa guest room si Cassandra. Gusto man niyang sabihin kaya na niyang pagulungan ng wheelchair ay wala ring silbi. Ang mga ito rin ang masusunod.
Good night, Doña Consuelo, Doña Enrique. Good night, Iha. Sabay na sabi ng mag-asawa. Napakabait na bata. Mahinang wika ng mata ng babae nang papasok na sa silid niya si Cassandra. Pagkatapos ay nagbuntong hininga. Kung sana man lang ay tulad niya ang pag-uugali ni Hana. Hindi mo na dapat pang pinapasama ang loob mo sa anak mo, Consuelo. Si Don Enrique. Baka magkasakit ka lang sa ginagawa mo. Kung sasang-ayun mo lang na ibibig ko na kay Hana ang gusto niya. Tumalima ang mga mata ni Doña Consuelo. Siguro kung patay na ako, Enrique, hindi ako papayag na lustayin niya ang kabuhayang pinaghirapan nating ipundar sa mismo mga mata natin. Hindi na kumibo ang mata ng lalaki. Nanlulumong sinandalang ulo sa sandalan ng sopa. Hindi kasalanan ni Hana ang pinagkakaganon niya, Consuelo. Na-impluwensyahan siya na naging buhay niya sa Maynila. Nang kahirapan dinanas niya. Gusto niyang bawiin iyon. And we are giving her that luxury, Enrique, para matakpan ang 8 taong bangungot na dinanas niya. Pero hindi siya nasisiyahan. Hindi sa lahat ay hindi tama ang ginagawa niya. Kahit si Sturgeon ay hindi sinasang-ayon ng gusto niya mangyari. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin para sa anak mo, Consuelo. Sagot na mata ng lalaki at tumaas bumaba ang dibdib. Kinabig ang asawa at hinangkat sa ulo. Ang buong akala ko'y wala ng katapusang kaligayahan ang dala na pababalik niya. Ang buong akala ko natapos na ang mahabang bangungot sa buhay natin. At hindi ko siya inaayunan tulad ng minsay akusasyon mo. The money she asking isn't worth the pain she causing us. Muli nitong niyakap ang asawa. Samantala, Papa, Mama, Cassandra, gumising ka, Iha. Yugyug ni Manang Carmelia sa dalaga. Nananaginip ka, Cassandra. Bumukas ang pinto at pumasok ang mag-asawa. Ano nangyari? Bungad ni Doña Consuelo. Sumisigaw siya sa panaginip. Sagot ni Manang Carmelita at muling ginigising ang dalaga. Ha? Gulat na nagmulat ng mga mata ang dalaga. Abot-abot ang singhap na tila nalulunod. Si Don Enrique ay tinungang personal rep sa tabi at kumuha ng tubig at nagsalin sa naroong baso. Heto ang tubig, Carmelita. Ipainom mo sa kanya. Narinig ka namin sumisigaw, Cassandra. Si Consuelo na hinahaplos sa mukha ng dalaga. Inumin mo muna ito, Iha. Inilapit ni Manang Carmelita ang baso ng tubig sa bibig niya. Ayoko ng tubig. Halos pasigaw niyang sabi. Sabay tabig sa baso na natapon sa kama. Nakita na Doña Consuelo ang sindak sa mga mata ng dalagang naalimpungatan pa. Masuyo siyang inabot at niyakap. Shh, Iha. Nananaginip ka lang. Sabi nito. Hinagod-hagod ang likod ng dalaga. Mama. Humagulgol ang dalaga sa dibdib ng matanda at mahigpit na yumakap dito. Nakakaunawang hindi kumubo si Don Enrique at Manang Carmelita. Ang ina ng dalagay biktima ng massacre at hindi pa gaanong natatagalan na. Doña Consuelo, si Cassandra nang may masmasan at magising ng tuluyan na. Nahihiyang kumawala ang dalaga. I'm sorry po. Walang anuman iyon, Cassandra. Wika na mata ng babae. Muli siyang inabot at inaga pabalik. Matulog ka na uli, Iha. Ang panaginip ko. Shh. I know. Naiintindihan namin. Inayos na to ang kumot niya. Hinawi ang buhok patalikod. Do you want me to stay here with you, Iha? Mabilis siyang umiling. Natuunan niya ng tingin si Don Enrique at si Manang Carmelita. Hindi ko po gustong magising kayo. Isang nakakaunawang ngiti ang ibinigay ng mata ng lalaki. Huwag mong isipin iyan, Cassandra. Hindi biro ang dinanas mo kamakailan lang dahil sa nangyari sa mga magulang mo. At pagkatapos ay
Sinundan pa na aksidente. Ako nang bahala sa kanya, Consuelo. Si Manang Carmelita. Bumalik na kayo sa silid ninyo mag-asawa. Nag-aalangan tumayo si Doña Consuelo. Nasa pinto na mag-asawa ay nilingon pa siya. Banayad na kinabig na mata ng lalaki ang pinto. Pabalik sa silid ay bumigay ang luha ni Doña Consuelo. Consuelo, hindi ko alam kung ano nangyari kanina. Humagbingbikan nito. Nantawagin niya akong mama at umiyak siya sa dibdib ko. I felt that she wasn't someone else but my little Hannah. That I was comforting my very own daughter. Isang malalim na paghinga ang ginawa ng mata ng lalaki. Dahil hindi mo na magawang yakapin ang anak mo ngayon. Dahil malaki na siya, Consuelo. It's understandable. Namimiss mo lang siya long time at nang magbalik siya, hindi mo may padama ang pagmamahal mo. Oh, Enrique. Patuloy sa pag-iyak ang matandang babae. Sana man lang ay maya akong muli ang anak ko. Sana man lang ay maramdaman kong kailangan niya ako. Hindi dahil sa kayamanang mamahanin niya mula sa atin. Sa palagay mo ba, hindi ko rin inaasam iyon, Consuelo? Gumaralgal ang tinig ng matandang lalaki. Kinabukasan, magkasabay na dumating si Sturgeon at Hannah nang kasalukuyan sila nag-aalmusal sa beranda. Nakakapit pa sa braso ng binata ang dalaga. Ano ba itong naririnig ko na nagpapaimbestiga ka sa kinahulugang hukay na ating bisita, Papa Mama? Bungad ni Hannah sa mga magulang at bahagya lang dinaanan ng tingin si Cassandra. Yung hukay niyon ay para sa akin, Hannah. Trap sa akin. Anang na matandang babae. At alam ng lahat na ako lang dumaraan doon. Hay, ang imahinasyon mo talaga, Mama. Matabang nitong sabi at sinulya pa ng ama. Huwag mong sabihing naniniwala ka, Papa. Hindi ko gustong isiping may nagtataka sa buhay ng mama mo, Iha. Dahil wala tayong kagalit. Mahusay ang pamalakad ng ating, "Ay, there you are." Sa wata ni Hannah sa sinasabi ng ama. Wala tayong kagalit. Period. The trap must have been there for the animals. Hindi nyo lang napupuna. Don't be paranoid, Mama. Bali nito sa ina. Pagkatapos ay kumawala kay Sturgeon at humakbang pabalik sa sala. Puyat ako, Mama, Papa. Wika nito habang lumalabas. Gusto ko matulog maghapon. Sinulya pa nito si Cassandra na parabang sinasabi sa kanya kung sa paanong parang nito napuyat. Good morning. Bati ni Sturgeon sa lahat. Ang huling tinuunan ng pansin ay si Cassandra at nagyuko sa pagkain. Magkape ka muna, iho. Anyaya ni Doña Consuelo. Naupo si Sturgeon sa tabi ni Cassandra at nginitaan ng dalaga. Kasabay na pag-apot ng percolator at nagsalin sa tasa ng kape. Hay, bahagya lang siya naangat ng mukha at tumango. Tinapos na bigla ang pagkain. Excuse me, baka may pag-uusapan kayo. Ano ba naman ang pag-uusapan namin, Cassandra, na hindi mo kailangan marinig? Awat ni Don Enrique na mag-aakma siyang iatras ang wheelchair. Nagsasalubong ang mga kilay ng binata at tinitigan sandali ang dalaga. Naninibago sa matabang na salubong. Pagkatapos ay binilig ang tingin sa mag-asawa. Nakausap ko na po sa Carayon kahapon, Tio Enrique, Tia Consuelo. Sabay na nakuha ng binata ang atensyon ng mag-asawa. Ano na nangyari sa investigasyong pinapagawa ko? Nakakita ang mga tauhan niya ng pico at pala sa may di kalayuan ng pinagyarihan ng aksidente. Napaungol si Consuelo sa narinig. Ang matanda ng lalaki ay inilagay ang kamay sa balikat ng asawa. Nagpatuloy si Sturgeon. At pakinggan nyo ito. Galing sa bodega ninyo ang mga gamit sa mismong protosan. Anong ibig mong sabihin? Si Enrique na ibaba ang tinidor sa pinggan. Ngayong umaga, sinabi sa akin ni Carayon na aanyayahan niya si Mang Pilo sa headquarters upang tanungin. Si Pilo? Bulalas na Consuelo.
Ang pinaghihinalaan ay ang matandang tauhan sa plantasyon. Hindi ako maniniwalang gagawin ni Pilu iyon, Sturgeon. Dito na ipinanganak at tumanda ang taong iyon. Ano pong ibig sabihin niyan lahat? Si Cassandra na nalilito sa usapan. Natuon sa kanya pansin ng tatlo. Humigop muna ng kape si Sturgeon bago sumugot. Sinadya ang hukay na kinahulugan mo, Cassandra. It was a trap. At naghihinala ang tiya Consuelo na para sa kanya ang trap na iyon. Ano? Walang ibang dumaraan sa bahaging iyon sa gubat kundi ang tiya. Maaaring ginawa iyon bago ang party sa bahay o sa araw mismo ng party. Patuloy ng binata. Pero bakit? Bakit may gustong pumatay sa inyo? Bigla ay gusto niyang bawiin ang sinabi. Pagkatapos ay biglang umiling. I'm sorry po. I'm sorry po na iyon po agad ang gusto ko po iparating sa nangyari. Tama ka, Cassandra. Maraing sagot na matandang babae na gumaragal ang tinig. If that trap was for me, anong sa palagay mo gusto mangyari sa gumawa niyon, kundi ang patayin ako? Ginagawan lahat ni Sturgeon ang marapat gawin para matapos na investigasyon, Consuelo. Sabi ni Enrique, hindi man masyadong emosyonal ang matanda. Nasa mga mata nito ang matinding pag-alala. Tumayo na andon. May meeting sa Miranda Building, Consuelo, ng alas 11. Gusto mo bang sumabay sa akin? Ang sabi mo ay mamimili ka ng grocery. Tumango na lamang ang matandang babae sa sinabi ng Donna. Pagkatapos magkape ni Sturgeon, ay humingi ng pamanhin sa mag-asawang paalis na rin at tinulak ang wheelchair ni Cassandra patungo sa bukana ng beranda. Saan mo ko dadalhin? Protesto ng dalaga nang buhatin siya ng binata dahil may ilang baitang na hagdan sementado bago ang lupa. Sa hardin sa likod, mag-usap tayo. Ano ba ang pag-uusapan nating hindi kailangan marinig ng mag-asawa? Asik niya. Amused na ibinabasa yan ng binata sa isang bench sa malapit sa fountain. Bakit ba ang dami mo reklamo? So what are we going to talk about, ha? Aniya sa naiinis na tono. Mamaya na iyon, ito muna. Yumuko ang binata. Nagulat siya nang bigla sinitong halikan sa mga labi. Sinikap niya mapipiglas hanggang sa maramdaman na lang niya na ang sariling iniyayakap ang kaliwang kamay sa leeg nito. Makalipas ang ilang saglit ay nagangat ng mukha si Sturgeon at mariing siyang tinitigan. Ay, Cassandra, Cassandra. Di naman ito ang nunal sa baba niya. Gusto kitang yakapin ng mahigpit. Pero kinakabahan akong hindi pa lubong sa magaling ang fractured sa hita mo. Dinadagdagan mo ng kalituhan ng isip ko, Sturgeon eh. Nagugulimehan ang wika niya. I don't want this. Ngumiti ang binata. Sinungaling ka rin, no? Hindi mo ako naiintindihan, Sturgeon. Tumingila siya rito. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Huminga ng malalim ang binata sa kaseryosohan ng mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Ayoko tong ginagawa mo sa akin, sabi niya, nagbaba ng tingin. Hindi ito yung gusto kong bakasyon. Iba yung nasa isip ko na. Kalimutan mo na nangyari, Cassandra. Agap nito. Sa masakit na nangyari sa mama mo and to mend a broken heart. That bastard broke your heart. At gusto ko siyang makita at para suntukin mukha niya. Gagawin ko. Gagawin ko para mapalis yung sakit. Pero hindi. Hindi, Cassandra. Ramdam niya ang galit sa boss nito. Nanganot ang noo niya na muling tumingila rito. Tama ang hinala niyang pati ang relasyon niya kay Luis ay nalaman nito nang mag-imbestiga ang binata. Iniiwas niya ang tingin dito. So pati iyon alam mo na. I don't usually flirt around at ialaw ako nung sino man lalaki para halikan ako. Cassandra, hindi ako kung sino man lalaki lang.
Seryosong sagot ng binata. Ipinasok ang mga kamay sa tig-isang bulsa ng Moong. And I don't definitely accuse you of flirting around. Then maybe nakita mo sa akin si Hana at that's ridiculous. Muling putol ang binata sa galit na tono. Paano ko makikita sa'yo si Hana? Ayan lang siya. God, Cassandra. Hana is a friend. A childhood friend. Hindi ko gusto magsalita ng hindi mabuti para sa anak na itinuturing ko na rin pangalawang magulang. Pero gusto kong mailagay dyan sa utak mo na kung gusto ko si Hana, she is more than willing to give herself to me. Pero ikaw ang gusto ko. At bago pa siya mapagsalita, muli nagpatuloy si Sister Jenna. And don't tell me na hindi mo rin ako gusto. Because you had been lying through the skin of your teeth. Marasa itong sabi. Nauguluhang umiling ang dalaga. No, I won't do that. But I want us to stop this little flirtation. Bukas o sa makalawa, babalik na ako ng Maynila at 1.5 oras lang ang Maynila rito, Cassandra, para hindi ko marating. At huwag mo itong tawaging little flirtation dahil hindi na nararamdaman ko. Tumingala ito at pinuno ng hanga ang dibdib. Ano ito? Tanong niya dito. Muling huminga ng malalim Sturgeon at niyuko siya. Tinitigan siya ng bahagya. To tell you honestly, hindi ko alam. Umiling ito. Nagdikit ang mga kilay as if searching his brain for an answer. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Except sa gusto kita. That I care for you. Perhaps, para bang nahuhulog na ako sa'yo. Puno ng emosyon ang tinig nito. And I have this intense feeling of protectiveness towards you. At nagagalit ako sa lalaki na nakit sa damdamin mo. Ngumiti siya dito. Salamat, Sturgeon. That was a beautiful thing to say. It makes me feel good. Niyoko siya nito. But I will tell you something. Minsan, dito sa puso ko, ay mayroon akong ganitong damdamin. Muli itong tumuwid ng tayo at huminga ng malalim. Damdamin para kay Hana. Ha? But that was many years ago. Bulong nito. Ngumiti ito. At ang mga mata nito ay tila naglalakbay sa nakaraan. Bagamat nasa tinig ang panghihinayang sa isang bagay na tila nawala. Napaka-protective ko sa kanya. I was 8 years old when she was born. Very pretty and brave. She was growing up before my very eyes. Walang araw na hindi gustong dumaan sa Villa Alegre upang makita at laruin siya. I spent a lot of time with her. Sandaling huminto ang binata na tila binabalikan sa alaala ang mga pangyayari. My heart breaks every time she cries. And my young heart, there was the desire to give her the world. Tuwang-tuwa mga magulang namin sa amin. Nadidinig ko pa nga sila minsan na sana pagdating ng araw ay maging isang dalawang pamilya. Hindi maintindihan ni Cassandra ang mararamdaman habang nagkwento ang binata. A certain pain filled her chest. Nagsiselos ba siya o nalulungkot? Hindi niya matukoy. 4 na taon si Hana nang may isang pangyayari na saktan siya. Kaming 3 lang ni Yaya Carmel ang nakakaalam noon. I was so shocked. I probably had literally stopped breathing. Nagalit ako sa sarili ko. And I wanted to hurt myself too. Sinisi ko ang sarili ko dahil naroon ako nung nasaktan siya at nasugatan ng malalim. Pero wala akong nagawa. Anong nangyari sa kanya? Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit kailangan niyang kabahan habang nagkwento ang binata. Hindi ko napunan na nagsisikap siyang panhikin ng isang puno ng bayabas.
Nang lingunin ko siya, apat na tangkal na siya mula sa lupa. At bago pa ako makatakbo upang ibaba siya, nakabitaw si Hana at bumagsak. May matulis na ugat ang nakausli sa ibabang puno ng bayabas at bumagsak siya roon. Nagsugat ang kanang bahagi ng pisngi niya at malalim iyon. Don't cry. Hindi ako magsusumbong, promise. Umiling si Cassandra, kasabay ng paglalaki ng mga mata sa biglang pag-flash ng alaala sa isip. It was impossible. It must be purely coincidence. Marahil ay may ganun pangyayari rin noong bata pa siya. Pero sa magkaibang pagkakataon, nagsimulang gitian ng pawis ang noon niya. Humarap si Sturgeon sa kanya, pero blanco ang tingin. Tila naglalakbay na ito sa nakaraan. Yaya Carmel! Presteriyang sigaw ng 12 taong na Sturgeon habang kalong 4 na taong si Hana. Duguan ang kanang bahagi ng pigi. Patakbong napalabas ng kusina si Carmelita. Ano bang sinisigaw mong bata ka at... Nanlaki ang mata nito nang makita ang dugo sa dilaw na damit ng batang babae. Ano nangyari? Sindak nitong tanong at kinuha mula kay Sturgeon si Hana. Nahulog po siya sa puno. Nanginginig ang tinig na nilingon ni Sturgeon ang nakosling ugat. May bahid pa yun ng dugo. Dalhin natin siya sa Doktor Yaya. Bilisan nyo. Ako na po magdadrive ng tiburin. Nagpapanik na wika ni Sturgeon. Pagkasabi niyon ay tinakbo ni Sturgeon ang kabayo at pabilis na isinalang sa liig ng hayop ang tiburin. Dali kayo, Yaya Carmel! Kung paano sila nagkasyang tatlo sa tiburin ay hindi napansin ng tatlo. Sunod-sunod ang iyak na Carmelita. Kinakabahan si Sturgeon na mabilis pinatakbo ang kabayo at lumilingon paminsan-minsan sa magayaya. Huwag po kayong umiyak, Yaya Carmela. Paimpit ng wika ng bata. Tumutulo ang luha sa sakit, subalit hindi umiiyak ng malakas. Palalayasin ako ng papa at mama mo, Ana, dahil sa nangyaring ito. Tuloy hagulgol ng babae. Diniinan ang ginawang bayabas ang sugat ng bata. Ang asawa nito ay tauhan ng mga alagra sa farm, subalit sinawing palad na maaksidente. Hindi na ito muli nag-asawa at kinuha ng mag-asawang Miranda na pinanganak na doon yung Consuelo si Hana. Hindi po ako magsusumbong, Yaya. Pangako po. Paikbing sabi ng bata. Hindi ka po palalayasin ng papa at mama. Malulungkot po ako. Kami ni Sturgeon. Si Sturgeon ay halos hindi humihinga. Tuloy sa pagpapatakbo ng kabayo. Hindi maaaring hindi niya sabihin sa Tiyo Enrique at Tia Consuelo niya ang nangyari. Malalaman at malalaman ng mga ito yun. Subalit mula sa likod ay narinig niya si Hana ang nakikiusap sa tinig nito. Hindi ka magsusumbong, Sturgeon, di ba? Nakikiusap na sabi nito sa kanya.